The weapon may be full, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
Good evening po and welcome po sa ating pong midweek service. Let's all pray. Namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati po namin ang inyong pong kadakilaan, ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong pong walang kapantay na pag-ibig. Purihin ka po talaga, O Lord. Kayo po ang siyang pinakamataas sa lahat ng pinakamataas na alam namin, Lord. You deserve all the praises and glory. You deserve all alone the glory. Salamat, Lord, dahil patuloy po kayo nagpapakilala sa amin at kumagabay sa amin. Patuloy na nagtitiwala sa amin ng mga bagay-bagay na meron at wala po kami. Lalo po sa panahon ng pandemic, Lord God, you have found us trustworthy of everything we have. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa pag-aaral po namin ito, hinihiling po namin sa Banal na Espiritu na kayo po siyang magturo sa amin. Help us, guide us, illuminate us by your word, O Lord God. Nang sa gayon, Panginoon, ay maunawaan namin ito at maramdaman sa aming buong pagkatao. And help us, Lord, to have strength na may pamuhay po ito. Huwag niyo po hayaan, Lord God, na ito po'y manatili lamang nakaalaman po sa bawat isipan na makakapakinig ng inyong pong mensahe. Lumalapit po kami, nagpapakumbaba na humihingi po ng kalakasan, Lord, na may pamuhay po namin na amin pong matututunan ngayong gabi mula po sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin, may pasasalamat at buong pagtitiwala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Right. Okay. Ang ating pong pag-aaral ay pagpapatuloy po ng Acts chapter 20 na po tayo. Okay. So, ang gagawin po natin ngayon ay every time na matatapos po yung chapter, magkakaroon po tayo ng isang break. No? Parang ibang preacher po ang inyo pong makikita at maririnig. Na ibang lingkod ng Panginoon na magdi-deliver ng salita. Pero after that, isang chapter po ulit. And then after one chapter, another servant of the Lord, and then another chapter ulit hanggang sa matapos po natin yung aklat po ng Acts, Book of Acts. At ngayon po ay nasa Acts chapter 20 na po tayo. Ang ating pag-aaral ngayong gabi ay pinamagatan ko pong implicit mula po sa Acts chapter 20 verses 1 to 12. Word study po muna tayo. Ano ba ibig sabihin ng implicit? Sa Tagalog po, pahiwatig. Lubos, ipinahihiwatig. Walang pasubali or ganap or merong ipinararating. May gustong sabihin. Hindi man ito literal, letra por letra, pero meron siyang ipinararating na gusto niyang maintindihan natin. So parang sinasabi is principle or prinsipyo. Okay? So basahin po natin yung unang application. Application po tayo agad kasi since ito po ay ini-imply, may gustong sabihin sa atin at gustong ipagawa at gustong dapat ginagawa ng Kristiyano. At ang unang application po na matututunan natin mula sa verses 1 to 12 ay ang dedicate yourself for the works of the Lord. Basahin po natin yung Acts chapter 20 verse 1. After the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. So if you remember last chapter 19 sa pag-aaral po natin, ay may kaguluhan po dahil po ang mga anti-Christians sa Epeso ay apektado yung hanap buhay nila. Yung kanilang paggawa ng mga maliliit na shrine, mga silversmith doon. No? Kaya po, pagkatapos po na mawala yung kaguluhan, nag-decide na si Apostol Pablo na magtungo sa Macedonia. Isa na po itong farewell sa mga taga-Epeso. No, at saka isa pa po ay may na-raise up naman na po na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon doon. May na-raise up na si Apostol Pablo. Kaya tinipon ni Apostol Pablo ang disipulo, mga disciples doon, kinausap, in-encourage, no? Niyakap. Sa ibang salin nga po ay Paul kissed the disciples, hinalikan po yung mga disipulo. Kasi ito po yung custom nila di ba? Yung hahalikan sa pisngi or beso-beso, yun yung custom nila.
Pero sabi nga nung iba, hindi ito basta brotherly kiss. Hindi ito yung basta beso-beso lang, parang social tingnan, no? Hindi lang siya basta ganon. Ito ay talagang may affection, may damdamin na kasama, no? Kasi mahal ni Apostol Pablo ang mga alagad. Mahal ni Apostol Pablo ang mga alagad. Kung ang Panginoong Jesus ay ibinigay po ang buhay para po sa atin na kanyang mga minamahal, ganun din po si Apostol Pablo. He gave his life in terms of serving God and people, yung mga tao, nagsiserve si Apostol Pablo sa mga tao na minahal at minamahal ng ating Diyos. In this verse 1 ng chapter 20, makikita natin yung character ni Apostol Pablo, yung dedication ni Paul. Dedication ni Apostol Paul, yung pagmamahal ni Apostol Paul, na kahit buhay pa niya ay nasa panganib, tuwing siya ay magpapalaganap ng mabuting balita or ng good news, yung dedication ni Apostol Pablo nandun pa rin. Hindi nawawala. Yung fire, hindi nawawala. Yan po yung one of the very hard thing to do. Yung i-maintain yung fire. At isa pa sa one na pinakamahirap nating ginagawa hanggang sa kasalukuyan ay ang farewell. Kagaya nung kaya nga yung affection ni Apostol Pablo sa farewell niya sa mga disipulo doon ay ganun na lamang. At alam naman po natin yan, isa po sa pinakamahirap gawin talaga ay ang pagpapaalam, farewell. Totoo po yan. Lalo na kung mahal mo. Di ba? Lalo na kung mahal mo, mahirap. Kaya si Apostol Pablo, sabi nga ng ilang Bible scholars, he kissed the disciples. So, when we read the Bible po kasi, para pong hindi naman ganun ang sinasabi. Para kasi yung sinasabi, he said farewell and then departed. He said farewell and then departed. So, parang nangyari, kapag tapos siya magsabi ng, okay, alis na ako, tapos umalis na. Hindi po ganon. No? Mali po kasi yung pagbabasa na hindi iniintindi yung kabuuan ng istorya. Hindi po pwedeng nakita mo na ganito yung verse, letra por letra mo uunawain. Remember, tandaan po natin ito, yung hard times, yung good times na nangyari kay Apostol Pablo para sa mga taong ligaw ang landas na kagaya niya noon. Alam ni Apostol Pablo, Paul knows firsthand yung kaligayahan, yung joy, yung galak nang siya ay na-convert into Christ. No? Kaya yung pagyakap niya na may kiss ay talagang may affection yun. Hindi siya yung basta parang nagpapaalam, wala no, sige babay nga, ganun. Hindi po ganun. Andun talaga yung damdamin ni Apostol Pablo. And then, tsaka po siya umalis. And then departed for Macedonia. Verse 2 po, basahin po natin. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. Pagdating niya po doon, ni Apostol Pablo sa Macedonia, kagaya ng mga napag-aralan po natin na hindi lang basta nagtatanim sa Apostol Pablo ng mga churches. Andun talaga yung heart ni Apostol Pablo to make disciples. Kaya pagdating po ni Apostol Pablo doon, in-encourage niya ang mga kapatiran doon, pinalakas siya sa pamagitan ng mga pagtuturo niya sa kanila. At isa pa, yung si Apostol Pablo po, sa mga mahihirap, andun yung puso niya. Yun yung pinaka makikita natin. Andun yung puso ni Apostol Pablo sa mga kapatirang mahihirap o kapatirang nangangailangan o kapatirang kailangang matulungan. Kaya nga doon si Apostol Pablo habang nag-iikot, nagko-collect siya ng something to give. No? Nangongolekta siya sa mga churches para may maibigay siya sa mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. Pagbalik niya ng Jerusalem. Andun yung puso ni Apostol Pablo, hindi siya yung basta bibisita lang dito tapos siya pa yung bibigyan. Hindi ganoon. Si Apostol Pablo nagpunta doon, tapos yung may tutulong ng church, dadalhin sa ibang church. So hanggang sa makarating po ito si Apostol Pablo sa Greece. And then in chapter 20 verse 3 ng Acts, there he spent 3 months. Pagdating niya po doon, nag-spend siya ng 3 buwan. And when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia.
Ganito po talaga. Each and every time na pinapakalat ang magandang balita, ang mabuting balita, may mga blinded people pa din po na di makapayag sa katuruan ng gospel. Hindi nila matanggap, no? Papunta sana ng Syria si Apostol Pablo, pero dahil sa may mga nag-aabang sa kanya doon ng masama, dito na siya dumaan ulit sa Macedonia. Ganun po yun nangyari. And then in chapter 20 verse 4-6, basahin po natin, Sopater the Berean, son of Pyrrhus, accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe, and Timothy and the Asians. Yung Asians po, si Tychicus, and Trophimus. These went on ahead and were waiting for us at Troas. Verse 6. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread. And in 5 days, he came to them at Troas, where we stayed for 7 days. Yung mga nabasa po natin mga pangalan, sila po yung mga representante o representative ng mga bawat panambahan. Na kung saan nakakolekta rin si Apostol Pablo ng mga maipantutulong sa mga kapatirang nangangailangan. See, nakita niyo po? Meron din yung mga kasama niya dito, hindi lang siya basta yung sumama lang. May trip si Apostol Pablo, sama tayo, no? May pondo naman yan. Hindi po ganoon. Sila po ay representante na ito yung kaloob, ito yung kaloob, ito yung kaloob. At dahil din sa mga pagbabanta kay Apostol Pablo ng mga Hudyo na against sa katuruan ni Pablo at ng Biblia, kaya pinauna na sila Sopater, sila Pyrrhus, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timothy, Tychicus, at Trophimus na maglayag. Pinauna ng maglayag. Kaya nga sabi ni Lucas, these went on ahead and were waiting for us at Troas. For us, ibig sabihin, kasama ni Apostol Pablo si Lucas na naiwan doon at nag-set sail after nung mga kasama nilang mauna. At sila naman ay umalis after the Unleavened Bread Festival. No, as we have studied before, 'di ba? Nag-aral po tayo ng mga nakaraan na si Apostol Pablo bilang isang Hudyo pa rin, no, ay may mga festivals pa din na siyang ino-observe. Hindi pa din niya kinakalimutan na siya ay isang Hudyo. No? Kasi may mga ganyang festivals naman na hindi laban sa katuruan ng Diyos. Remember yung sinabi ni Apostol Pablo regarding circumcision or regarding sa mga pagkain ng mga dugo ng mga hintil, ba yung circumcision na iginigate ng mga Hudyo at yung pagkain, yung mga nakasanayang kinakain ng mga hintil noon. Naalala nyo? So ito yung mga ganitong klaseng observance, ganitong klaseng mga ritual, ganitong klaseng mga kinasanayan, kinagisnan, na hindi sinasang-ayunan ni Pablo. Pero itong unleavened bread festival ay gawain ng Hudyo na hindi naman against ang Bible. Kaya pinatapos muna nila yung festival. No? Tsaka nagpunta ng Troas at nanatili doon ng 7 araw. Verse 7 and 8, basahin po natin. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. Verse 8, there were many lamps in the upper room where we were gathered. Kung mapapansin niyo po at kung nabasa niyo na po yung kabuuan ng Biblia, ako kasi hindi pa. Ito lang po yung record sa Bible that Paul gathered together with them, mga kapatiran, sa unang araw ng linggo. First day of the week. This is the only record that Paul gathered them and break bread for the first day of the week, which is Sunday. To break bread, di ba? Which is Sunday. So ito lang yung record.
So, ibig sabihin ba nun, pwede talaga akong hindi umattend kapag ka Sunday? O pwede akong hindi umattend kapag ka hindi naman Sunday? Kasi alam niyo po, kasi si Apostol Pablo parang isang beses nga lang siyang nakita sa Bible na Sunday eh. Na naka-record eh. Ganun ba yun? Alam niyo po mga kapatid, if you put God first in every way, syempre yung unang araw ng linggo, si Lord ang unahin mo. Tama. Okay. Hindi ibig sabihin na dahil ito lang ang record na meron ang Bible na si Paul ay nag-break ng bread sa Bible ng first day of the week, which is Sunday, iisipin natin na si Paul nga isang beses niya lang ginawa yun eh. Paano pa tayo? Di ba? Baka naman pwede tayong lumiban. Siya nga isang beses lang eh. Nakukuha niyo po yung point ko? No, hindi ibig sabihin ganun. Kasi tignan niyo po itong Acts chapter 2 verse 46. Araw-araw sila'y nagkatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Napakalinaw po. Araw-araw po. Isang beses lang may na-record, pero araw-araw. Hindi ibig sabihin, porque isang beses, pwede ka nang lumiban kasi si Apostol Pablo isang beses lang na-record. Pero naka-record din po sa Bible. Araw-araw. Tayo nga po, di ba? Hindi tayo kagaya ng mga sinaunang Kristiyano na araw-araw nagtitipon. Sunday lang. Minsan Wednesday. Di ba? Sunday na nga lang, di pa tayo ma-attend. And by the way, sa umpisa po kasi ganito po yan, para po sa kalinawan po ng marami. Na-establish po ang Wednesday service para po sa mga may work ng Sunday na hindi makaka-attend ng Sunday service ng umaga. At sinubukan po namin magkaroon ng Sunday service ng gabi before. At inilipat po namin ito ng Wednesday kasi yung iba talaga hindi talaga umaabot. Okay, ganito po. Nangyayari po, nagkaroon po ng Wednesday evening service pero hindi pa rin po nakaka-attend. Alam niyo po yun na kaya po siya ginawang gabi ng Wednesday. Kasi nga po, kung makakauwi naman na maaga ng Wednesday, makaka-attend po yung mga may trabaho ng linggo. Para pag uwi galing work, makapag-church. Alam niyo po yun? Nakukuha niyo po yung implication, yung ini-imply. Ang ini-imply ko po dito, ang gusto kong sabihin sa inyo, sa ating lahat, ay church na po ang nag-adjust para po sa schedule ninyo. No, para po maka-attend naman po kayo for you to grow. No, listen mga kapatid. I'm calling you out. No, don't waste what God have entrusted to you. Ayaw mo naman siguro na kunin ni Lord ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo, di ba? Para lang manumbalik ka sa Kanya. Don't wait for that to happen. Hindi po ito pananakot. I am just telling and I am just stating the truth. I'm just stating facts. Yun po ang katotohanan. Alam niyo po yan sa sarili niyo. Alam po natin ito. Kaya po sinasabi ko lang po sa inyo yung Wednesday, na-create yung Wednesday for you na mga may work ng Sunday. Okay po? So, pagpatuloy po natin, sa pag-aaral po natin sa Acts chapter 20, this is not a regular meeting. Hindi po ito regular na meeting o pagtitipon. Kung mapapansin nyo, gabi po ito. Gabi. Kung papansin nyo dito, mahaba. Sabi nga ng mga pag-aaral ng mga scholars, more or less 6 hours. 6 hours and more. Sa kadahilan ng aalis na si Apostol Pablo kinabukasan. Kaya po ganun kahaba yung naging kanilang pagkakatipon. No? Kaya tinipon ang mga kapatiran ng hanggang magliliwanag na. No, isipin niyo po ganito, parang Wednesday service po ito. Tapos nag-start tayo ng mga 9 to 10.
No, yung tipong yung mga nasa trabaho ng Wednesday nakauwi na ng bahay talaga. Yan, mga 9 to 10. Yeah, parang gano'n, no? Almost alike. Tapos aabutin tayo ng mga alas 5 ng umaga. Yan. Okay, naisip niyo po? Ganon, parang ganon po yung sitwasyon. Halos ganyan po yung senaryo. Tapos, puro tayo may mga ilawan na gasera, kandila. Yung mga gamit nila nung araw No, yung mga inaapoyan lang. Or mga lumang pampailaw ng mga panahon nila. Okay. Kung saan merong mga nilalabas silang mga usok, mga fumes, gases na humahalo sa hangin na nalalanghap naman natin. No, tapos galing tayo ng trabaho, pagod. Talagang mahihilo ka. 'Di ba? Mapapapikit ka. Pagod ka, maghapon, trabaho, tapos mahaba yung meeting. Tapos nakakahilo pa yung fumes, gases na humahalo sa hangin. No? Siyempre masakit sa mata, mapapapikit ka pa minsan-minsan at baka makatulog ka pa. Tama? Nahihilo ka pikit ka, nahihilo ka. Baka makatulog ka pa. At ang matindi pa nito, nasa tabi ka pa ng bintana, nakaupo. Ang bintana po noon, hindi na makagaya ng bintana sa church natin na may mga grills. Hindi po ganon. So, ano po sa tingin ninyo mangyayari? Tama po yung mga nasa isip nyo. Mahuhulog ka sa bintana. Yan po yung nangyari kay kay Eutychus, okay, Eutico. Basahin po natin yung verse. At ito po yung pangalawang tinatawag natin na application, implied application. Number 2, don't get distracted. Focus your faith. Ulitin ko, don't get distracted. Focus your faith. Verse 9 ng Acts chapter 20. And a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer. And being overcome by sleep, he fell down from the 3rd story and was taken up dead. Given the situation, nahulog mula sa 2 palapag, tindi. At nung siya idadamputin, o dinampot, patay na. Some preachers find it funny, but for me, it's not. Kasi tutulog-tulog daw Kaya para sa kanila, medyo nakakatawa to. Pero hindi po ito nakakatawa. This is a clear demonstration of tremendous power of God and great faith of Apostle Paul to God. Yan po yung nakikita ko dito. Hindi ito nakakatawang sitwasyon. Ito ay sitwasyon kung saan dinemonstrate ng ating Panginoon ang kanyang matinding kapangyarihan at ang matinding pananampalataya ni Apostol Paul sa nag-iisang Diyos. Hindi nagpa-distract si Apostol Pablo sa nangyari. Mas nag-focus siya sa faith na meron siya. Tignan niyo po ang sitwasyon po, hindi yung kagaya nangyari sa church na nag-vibrate yung cellphone mo. Na-distract ka na, hindi ka na nakapakinig. Nireplyan mo na, ganyan, ganito, ganyan. Ano kaya tinawagan mo, bumaba ka, tinawagan mo, o kaya mismo dito mo na sinagot, no? Hindi rin ito yung basta parang may tumawag lang kay Apostol Paul, akit dito sa church natin sa taas, tapos biglang tatawagin ka. Hindi siya parang ganun lang. Hindi rin ito yung yung dati pwede pa yung mga bata na may mga tatakbo-takbong bata dito na maingay. Hindi yung basta parang nakakagulo sa pangaral ng Apostol Pablo. Hindi ito yung ganung klaseng sitwasyon. Ibang-iba ang sitwasyon na to. Kasi yung sitwasyon dito, merong namatay. Sa atin kasi, napakaraming nakakapagpa-distract sa atin sa pakikinig sa preaching. Lalo po ngayon, online tayo. Itong sitwasyon po ni Apostol Pablo, di ba? Sa kanyang pangangaral, may nahulog at namatay. Sa atin po, kapag kami nanggugulo sa ministry natin, example, pagsubok, nasusubok ang ministry mo, ang faith mo, ayaw mo na magpatuloy. Pero si Apostol Pablo, nag-focus pa siya lalo sa faith nung may namatay. Sorry. Pusod ako.
Gaanong faith? Anong klaseng faith ito? Gaanong faith ito? Basahin natin yung Acts chapter 20 verse 10. But Paul went down and bent over him, and taking him in his arms said, "Do not be alarmed, for his life is in him." Patay na yung nahulog, no? Patay na si Eutico. Pero nung nilagay ni Apostol Pablo nung kanyang binuhat, sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabahala, buhay siya. Ang kanyang buhay ay nasa kanya. Alam ni Pablo na patay na si Eutychus. Pero hindi siya nagsisinungaling na sabihin niya na buhay pa ito. Kung hindi, ito ay pagpapakita ng matinding pananampalataya sa ating Diyos. Alam ni Pablo, at that moment, bubuhayin siya ng Panginoon eh. Bubuhayin yung nahulog, yung binata na nahulog sa bintana. Ganun katindi yung faith na, alam ni Paul na patay na, pero nung pagbuhat niya, yung faith niya, alam niya yung Lord kikilos agad eh. This is the power of our Lord and Savior Jesus Christ. At itong si Apostol Pablo, hindi po siya nagpa-distract, hindi nangamba, hindi binalak na ipagpaliban na lang yung gawain, kasi nga may namatay. Pero dahil sa kapangyarihan na kumilos, kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ni Apostol Pablo, nagpatuloy si Apostol Pablo, nagpatuloy ang gawain. At tanggal ang antok ng mga nandun. Nagpatuloy si Apostol Pablo. Alam ni Pablo yung focus niya eh. Hindi siya nagpadala sa distraction. No? He don't get distracted. He focus on faith. On his faith to God. At ito po yung makikita nating pangatlong application na sinasabi sa atin. Ini-imply, ipinarating, implicitly, ipinarating sa atin ng verses na ating po mababasa. Chapter 20 verse 11 to 12. And when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while until daybreak, and so departed. And they took the youth away alive, and were not a little comforted. Pagkatapos mabuhay ni Eutico, walang sinayang na oras si Apostol Pablo at nagpatuloy sa gawain. Umakyat ulit, tapos nagpatuloy. Hindi siya yung, bukas na ulit tayo, pahinga na muna tayo. Ano kaya, pagpaliban na natin to. Baka pinapatigil na tayo ng Lord kasi may namatay. No, hindi nga na-testing ang faith ni Apostol Pablo dito eh. Hindi na-testing. Kasi ang nangyari, yung faith ni Apostol Pablo, he just put it into practice. At nasaksihan ito ng mga kapatiran doon. Tayo po sa atin, sa panahon po natin ngayon, lalo na sa pandemic na ito, ngayon pa po ba tayo titigil sa mga pinapagawa ng ating Panginoong Hesus? Di ba? Napakaraming kaparaanan para maipalagana, maipakalat ang mabuting balita, para makapag-serve sa ating Panginoon. Napakaraming kaparaanan. Napakadami po. Kung hindi mo maisip, if you lack wisdom, just ask the Lord for wisdom. Our Lord is so generous to give you that. May mga gifts tayo na ikaw lang din nakakaalam na ng Diyos. Kayong dalawa ng Lord nakakaalam. Ako, alam ko yung gift na ibinigay sa akin ng Lord. At since alam ko yun, ginagamit ko. Di ba? May mga gifts tayo na pwede nating gamitin para makita yung kaningningan ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Ito ay hindi lang basta manatili sa gawain. Okay yung manatili eh. Pero dapat hindi natatapos doon. Dapat na meron kang ginagawa. Dapat nagpapatuloy ka sa gawain. Hindi yung stay put ka lang. Stagnant, wala kang ginagawa. Nandun ka nga, wala ka namang ginagawa. Literal na ikaw ay nakapanatili lamang. Di ba? Nakuha niyo po yung ibig sabihin. Keep on keeping on. Every child of God has gift or even gifts
para magamit sa pagpapatatag ng faith ng bawat isa. To edify, to build up, to encourage. Si Apostol Pablo po, sa tagpong ito ay naging magandang halimbawa po siya sa mga kapatiran noon. Doon, lalo na sa sitwasyon na yun. At hanggang ngayon, he demonstrated his faith sa Lord. At dahil sa nasaksihan niya ito, at that moment, na buhay ni Lord si Eutychio, lalo po siyang nagpatuloy. Alam niyo po, sa totoo lang po mga kapatid, habang nagpapatuloy po tayong sumusunod sa ating Diyos, lalo po nating nakita ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nagre-resulta po ito na lalo pa po tayong magpatuloy na sumunod. Hindi lang natin ma-experience kasi hindi tayo sumusunod eh. Tignan niyo po subukan niyo pong sumunod sa Panginoon. Pag sumunod po kayo sa Lord, lalo niyong makikita yung pag-ibig ng Lord sa atin. At kapag nakikita mo yung pag-ibig ng Lord sa atin, parang wala nang makapigil sa iyo. Ang problema kasi sa atin, nag-expect tayo ng things na nakikita ng mata, narinig ng tenga. Paano kung hindi yung kaparaanan ng Diyos? Wala na. Kaya nga use your faith, kagaya ni Apostol Pablo. Makita ng marami. Patay na to, nahulog. Pero ginamit ni Apostol Pablo, yung faith niya, na matinding faith ang kanyang ginamit. And then after that, nagpatuloy siya sa gawain sa Lord. Ganun lang, sumusunod si Apostol Pablo using faith na meron siya. At nung nakita niya yung pag-ibig ng Diyos sa tao, lalo niyang minahal ang gawain ng Diyos para sa Diyos. Nagpatuloy si Apostol Pablo. Yun po yung naging resulta ng mga nagpapatuloy sa Panginoon. Mas na-experience yung pagmamahal ng Diyos. Ganun po talaga yun. And by experience, yes, that's true. So in conclusion po, sa pagbabasa at sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ay may mga katuruan at prinsipyo na implicit or ipinahihiwatig. Hindi literal na nakasulat letra por letra. Kaya dapat po inuunawang mabuti yung binabasa po natin. Ganyan po ang pag-aaral po. Ganyan po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po ito parang nobela o parang comics. Hindi po. At sa gabing ito po, nakita po natin, nasaksihan po natin, ang tatlong applications implied by Acts chapter 20 verses 1 to 12. Ano po yun? Una, dedicate yourself for the works of the Lord. Pangalawa, don't get distracted. Focus your faith. Pangatlo po, keep on keeping on. I hope and I pray tayo pong lahat ay gabayan ng Panginoon at bigyan po tayo ng sapat na kalakasan upang may pamuhay po natin ang tatlong application na ini-imply po sa atin ng Acts chapter 20 verses 1 to 12. Actually, marami pang ini-imply ang verses na ito. Pero for tonight, alam natin na ito po ang tinalaga ng Lord na mensahe para po sa atin. Let's all pray. Dear Lord, Father God, salamat po sa inyong pong katuruan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong pong ibinaba sa amin na mensahe na lalo pong nakapagpalakas sa amin na makapagpatuloy to dedicate ourselves to more focus on our faith in you at to keep on keeping on. Salamat po, Panginoon. Help us na magkaroon po kami ng kalakasan, na may pamuhay po namin ito at maging sanhi po kami ng blessing sa iba pa po. Maging sanhi po kami ng edification sa iba pa po. Use as mightily and effectively kung naisin niyo po, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na every time po na kami po ay padadala niyo sa isang lugar na may ganitong klaseng mensahe, ay kayo po ang nagsusustain sa amin at nagbibigay ng karampatang karunungan upang ito po ay ma-execute. Salamat po for these verses, for this lesson, for this truth na ibinaba niyo po. At ito po ay pinagkapasalamat po namin sa Banal na Espiritu na sumasama po sa amin each and every time. Salamat po, Lord God. At ang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang maitaas. Every time na kami po ilalakad, dala ang inyong pong mensahe.
Salamat po. Ito pong aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. And down to our conclusion, dedicate, focus, keep on, keeping on. Magandang gabi po sa inyo lahat.